time, ang ating tinutukoy ay that is God's perfect timing and design for marriage. Panliligaw, then pagpasok, tamang panahon sa pag-aasawa. Kayo ba'y nasa tama ng panahon? O layot na? Overripe na. Ang ating konteksto ay hindi natin saklawin yung walang pakialam sa Word of God. Mahirap yun eh. No? Ating sinasaklaw yung naniniwala talaga sa salita ng Diyos. Bagaman whether they like it or not, saklaw din sila. Pero ang atin ang talagang pakukundanganan ay tayong naniniwala talaga sa Diyos. Kaya naniniwala talaga sa Diyos. Siyempre, we cannot separate God and His words. Ganda na mensahe doon ni Pastor Hernandez. Kung gusto mong magtagumpay, huwag mong alisin ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Ito man ay pagpapastor, ito man ay pangpamilya, ito man ay panghanap buhay, anumang larangang pagtatagumpay ang gusto mo maabot, huwag kang aalis. Huwag mong iwanan ang salita ng Diyos. Tapos na follow up ng mensahe ng preaching ni Pastor Joseph, yung palang humiwalay palang salita ng Diyos, wasak na tayo. Wasak na tayo. Huwag na tayo mag-antay pa na tayo ay lumayo sa simbahan, lumayo sa fellowship. Yung ikaw lang ay hindi na nagbabasa ng Bible. Yung ikaw ay wala ng desire sa Bible, wasak na tayo. Kasi yun talaga ang gusto ng dyablo, ihiwalay tayo sa salita ng Diyos. So kawawa ang pamilya na hiwalay sa salita ng Diyos. Kaya ang gusto kong kausapin, and I do believe on the primary address of talking about family ay tayong mga anak ng Diyos. Dahil tayo pa yung may pakundangan sa salita ng Diyos. Tayo pa yung may pakundangan sa Diyos. Tama ba? So dito sa Genesis, dito ako pupunta sa panahon ni Adan at ni Eva. Chapter 2, verse 18 hanggang 25. Dito natin makikita yung mga prinsipyo kailan tamang mag-asawa. I don't hope kaya ka naliligaw, mag-aasawa ka na. Kayong mga nanliligaw, kayo'y manligaw dahil mag-aasawa na kayo. Kasi nagkakatagalan, tapos ang dulo hindi rin, di kayo malungkot. Kaya dapat pag manliligaw ka na, gusto mo na mag-asawa, magpakasal. Ganyan din naman, kaya ka naman nagpapaligaw. So, hindi naman huli ang panahon. Hanggat tayo binubuhay ng Panginoon, may tutuwid pa yung mali. Pero kayong mga single, ba't pa kayo papasok doon sa mali? Pwede namang pumasok sa tama. Tama ba? Matuto na tayo doon sa malungkot, miserable ang buhay dahil nagpilit sa mali. Ngayon, kung ikaw ay nag-iisa pa, mabaynata o madalaga, ay huwag ka nang mag-experiment. Huwag mo nang ililigtas ko siya. Huwag. Sabi nga ng preaching ng una ay magkaroon ng prinsipyo. Magkaroon ng conviction pag unsaved. Tama? Sa verse 18, chapter 2, verse 18, alam niyo, masarap yung pag-usapan nga ang family. And the Lord God said, at nais ko rin po sabihin sa inyo, hindi ako ang origin nito. Mahirap pong mag-aral ng hindi ka naman masyadong, hindi mo porte ito. Kaya ako ay nagbasa ng mga nag-aral na iba tungkol sa pamilya. At nakakatuwa naman kung paano silang humango sa Bible na nakalapat talaga sa pamilya. Sa usaping, right time. Right time. Okay. Sa verse 18,
And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. It is not good that man should be alone. Brother Eric, hindi mabuti sa lalaki ang nag-iisa. Bigay yung mga nakatingin sa akin. Ano ang mapapansin natin dito? The right time for marriage begins with recognizing God's timing. So number one, ang right time for marriage ay number one, see God's timing. Kasi ang Diyos ang nakakita na hindi mabuti sa lalaki ang mag-isa. Diyos ang nag-initiate. Diyos ang nanguna. Tignan niyo ang sabi Ang sabi ng talata, and the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make him an helpmeet for him. Ano mapapansin? Magaling yung nag-aaral ito, kakatuwa. So, the right time for marriage begins with recognizing God's timing. Not merely your own desire. Ano ba ang right time? Hayaan mo ang Diyos, ang marriage ay dapat magsimula dahil na, the right time for marriage begins with recognizing God's timing, not merely your own desire. Kasi sabi ng verse 18, it is not good that the man should be alone. Adam did not determine that it was time to marry. God did. Tatandaan nyo, Hindi ang nag-determine ng panahon para mag-asawa ay si Adan, kundi ang Panginoon. Who created Adam and knew all his needs, declared the proper time to address his aloneness. Sa mga kapatid, hindi si Adan ang nag-determine that it was time to marry. God did. Amen. Hindi dapat lungkot na lungkot na time na. Di mag-basketball ka muna. O kaya magperya-perya. Hindi yung ikaw, nakita ng Diyos kayo malungkot. Pero hindi yun ang Ang Diyos, ang sabi ng talata, it is not good that man should be alone. Ang sabi ng talata, sabi yan? And the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make him an helpmeet for him. Kaya medyo, alam mo, may similarity din ito sa preaching ng Wednesday. Makikita natin. Okay, mamaya na. Baka kayo ma-excite na agad. Okay, so ito mga kapatid, this teaches that God knows when marriage is needed and when it should be, and when it should take place. Alam ng Diyos kung kailan dapat mangyari yan. Hindi ikaw ang nakakaalam yan. Kaya, huwag kang manood ng kung ano-ano. Baka para sa iyong feeling napapanahon na, iba nagdadrive sa'yo. Naintindihan niyo ba yan? Kasi kapag kung saan sa kalinga ng lingha, ako dapat mag-asawa na. Bakit? Ano nag-drive sa'yo? Pero mga kapatid, dito, ang nag-initiate talaga ng panahon para kay Adan ay mag-asawa, hindi si Adan. Ang Diyos. Kaya dapat mag-meditation talaga. Talagang dapat maging malapit sa Diyos. Ang Diyos mismo ang uudyok niyan sa'yo. At may babasahin pa ko sa inyo. Ito sabi, this teaches that God knows when marriage is needed. Nabasa ko naman yan? The right time for marriage is not determined by age alone. Pwedeng 50 ka na, pero
Hindi pa rin panahon. Bakit? Meron pang i-develop. Kasi may sinasabing bonjing at merong bonjang. Ano? Malaki lang ang kalis. Pero hindi matured. Are you with me? Darating tayo doon. Napapabilis ako eh. Nakaka-excite pala itong ganitong usapan. Kita ko sa inyo, kinig na kinig. Abang na abang sa akin sasabihin eh. Lalo si Eric. Okay, The right time for marriage is not determined by age alone, nor by loneliness. Hindi niya pat malungkot ka, tagahanag pa na ay panahon na. O kaya ay yung, baka ang tawag dito ay napag-iiwanan ka na. Yung iba talaga nagdadali-dali na eh. Abay, ikaw na lang sa iyong mga kaklase ang wala. Ikaw na lang sa iyong mga magkukumpare ang wala. Abay, kuha na kahit hipa-hipa. Dapat ang pag-asawa ay hindi talaga nagmamadali. Hayaan mo ang Diyos. Yan ang problema sa atin. Kaya sabi ko sa inyo, ang context natin dito ay yung talagang naniniwala sa Diyos at sa Kanyang salita. Kalimitan talaga ng napapapasok sa mali ay yung driven not by God. Example, don't compare yourself with your peers who are already married. Kita mo, kapitbahay mo, kita mo, dito naman ang iyong pang-contract, kita mo yan, nag-aaway nga eh, kaya ayaw ko pa eh. Maghihiwalay na eh. Kita mo yan. Pag hindi pa panahon, huwag kang madala sa buyo. Buyuhan ng buyuhan, tapos mamaya, iba din naman ang buyo sa iyo, huwag ko sa iyo, maghiwalay na kayo. Alam mo, mahirap yung nabubuhay, nag-asawa at naghiwalay dahil sa buyo. Magandang ikay pumasok dahil ng Panginoon at mananatili kayong dahil ng Panginoon. Dahil sa totoo na, ang buhay pag mag-aasawa hindi laging pulot, yan minsan ay maasim din. At yan ay malimit ay mapait din. Diga? Kito kung makaganto si Joy, talaga inam eh. Okay. So, see God's timing. Ating tingnan, hanapin yung panahon ng Panginoon. Ito, before God provided Eve, bago ibigay ng Diyos si Eva, He first revealed the need. Ay may dahilan kung bakit kailangan mo na. Alam ng Diyos yung kung bakit kailangan mo na. Sa panahong ito, in the same way, believers should seek God's direction and trust His timing rather than rushing ahead of Him. Wag ho tayong magmadali. Young people, especially, don't let your feelings or the world's expectation determine when you marry. Wag o yung iyong damdamin o yung inaasahan ng mundo kaya kayo mag-aasawa. Let God reveal His timing. The one who created you knows when you are ready and when His purpose for marriage should unfold. Sabi nga ng Ecclesiastes natin binasa, to everything there is a season. May panahon sa bawat panahon. Sa Psalms 31:15, tingnan po natin Psalms 31:15. Sabi ng Bible, ang aking mga kapanahunan ay nasa iyong kamay. Panahon ng kamatayan, nasa kamay ng Panginoon. Panahon ng pag-aasawa, nasa kamay din ng Panginoon. Kaya wag mong sasabihin ayaw ko. Paano kung may panahon ng Panginoon ay sulong? Hindi tayo ang magtutok mo ng ating buhay. And just may panahon. Pero kung hindi talaga, hindi talaga. Sabi ko, pag hindi ukol, hindi pipigsa.
Pero ang Diyos talaga may panahon eh. At ang maganda talaga yung panahon ng Diyos. Kaya wag kong masyadong madali. Pastor, 50 na ako eh. Malay mo, sa 100 ka magkakasawa. Ang Diyos ay hindi nauuna at ang Diyos ay hindi rin nahuhuli. No, ay magkasawa, 42 years old. Actually, nung magkasawa ay Isaac, 40 years old. Biblical ako. Talaga, iba talagang pag-usawa ng love life. Talagang parang walang aantukin. Ang sabi ng Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. So, yun ang mga Bible na ating babasihan. So, let us see God's timing. Doon din po sa Psalms 84, verse 11 and 12. Tingnan po natin. Psalms 84, verse 11 and 12. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag. Ang Panginoon ay magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian. Hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. Yan. Kaya ang ating igihin tayo magsikap sa Diyos. Pagdating ng verse 12, O Panginoon ng mga hukbo, mapalad ang tao na tumitiwala sa iyo. Amen? Pag talagang gusto ng Diyos, bibigyan ka ng the best. And then, James 1:17, alam po natin, ang kaloob ng Diyos ay walang pagbabago. Ni aninong pagkaiba. Then, number 2, sa right timing for marriage, see God's timing, not the world's timing. Hindi yung kung ano nangyayari na sa paligid mo, sa mga kaklase mo. At ikaw mismo, naku, kay 40 na eh. Ay, ano gagawin? Sama mo walang makagusto sa iyo. Hindi, pero may biyaya pa. Ako ngayon may nakagusto. Habol na habol sa akin eh. Ayaw ko pa naman sana eh. Okay, number 2. Ay, tingnan po natin ang verse 19 hanggang 20. And out of the ground of the Lord God formed every beast of the field, and every fowl of the air, and brought them unto Adam to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. Whoa. Ano yun? Bago ibinigay si Adan o si Eva, may ginagawa muna si Adan. May pinapagawa muna ang Diyos kay Adan. Mahirap na yan eh. Wala ka pang ginagawa. Naghahanap ka na agad ng Eva. Antay. Hanapin mo muna yung maraming pinagagawa ng Diyos. Huwag muna yung Eva. Tama ba? Pagdating ng verse 20, and Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field. But for Adam, there was not found an helpmeet for him. Alam nyo? Alam ng Diyos kung kailangan mo talaga kailangan. Hindi Okay. Alam yung the right timing? Not only see God's timing, but also submit to God's training. Ano ibig sabihin niyan? The right time is after God shapes your character. Bago ka bigyan ng Eva, maging busy ka muna. Mahirap hong mag-asawa ang tamad. Malalaki man o mababae. Are you with me? Ang pag-aasawa hindi nabubuhay sa lampungan. Amen? Kaya parang iba dito, ayaw na mag-asawa. Pagkatapos dito, ayaw nyo na mag-asawa. Dadami na ang des. The right time is after God shapes your character.
Kaya right time na si Rebecca. Si Rebecca ba yan? At saka si Isaac. Hinog na sila eh. Sabi nga sa inyo, kung nandun na tayo, ay ibig sabihin, binibigyan tayo ng chance na mag-ayos. Ano? Pero ikaw naman nag-iisa pa, makinig ka. Ano? Hindi tayo dapat yung gahol na gahol, dalas-dalas. Ano yan? God shaped the man. Inihanda muna ng Diyos si Adan bago ibinigay si Eva. Anong paghahanda? Ang sabi ng verse 19, and out of the ground the Lord God formed every beast, madami yan, of the field, and every fowl of the air. Ay, sa dami ng ibong yan. Napangalanan ng pirit, ng martinis, ng maya. Ay, hindi pwedeng si Adan ay ano. Tamad. Siya nagpangalan na yan, kalami yung kalabaw noon, hanggang ngayon kalabaw pa rin. Biga. Bago ka bigyan ng Eva, dapat na shape muna ng Diyos. Amen. Ganyan din, vice versa. And brought them unto Adam to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air. So, God prepared the man. Adam named the animals before receiving Eve. God gave Adam work and responsibility before giving him a wife. Amen. Tama. Kaya napakaswerte ng mga babaeng binigyan ng Adan. Napakapala din naman ng mga Adan na binigyan ng iba-iba. Ano? God gave Adam work and responsibility before giving him a wife. Kaya bawal mag-asawa ang tamad. Bawal. Mga boys, mga girls, kaya mga practical na usapin lang, sa bahay lang. Kalahin mo, inaalalawa ang iyong bubong. Kalahin mo, ang daming tingin ng iyong bowl. Ang lansa ng lamesa. Tapos pagpasok ng CR, nagbitin. Hindi malang matahi. Mga practical yan. Kala mo alam mo nung kami umatin ng seminars, pag-aasawa, tawa sa akin yung kung ano nung pinag-uusapan dun eh. Walang kabuhi-buhay nagtuturo. Pero mga practical. Kasama yon. Kaya sa totoo na, kahit di ka marunong magluto, pag-aralan mo. Baka ikaw ang kainin. Sa totoo na, kasama yan. Kasama yan. Nako, ay pambihirang yan. Ando. Totoo, gapuso na agad ang mata mo. Ang butas ng kilikili mo yung gapuso din. Alam mo, kailan yung time? Bago siya binigyan ng Eva, binigyan muna siya ng trabaho. Tama. Nako. Kaya masarap to eh. Pwede tayo mag-seminar. Pwede itong pang-seminar eh. Siguro mga 50 pesos.
Kada oras. Ano? Sa totoo sa ibang simbahan, bago ang kasalan, may counseling. Maganda yun. Meron nga doon 3 taon na mag-boyfriend, mag-girlfriend, nung i-counsel, nag-iwalay. Bakit? Tingin ko nga hindi pa kami panahon. Tingin ko nga hindi kami bagay. Ay minsan yung darsya ng darsya. Tama? Oo. Gusto ko nga hingin ng lesson yun eh. So, God gave Adam work, responsibility before giving him a wife. Preparation precedes provision. Preparation precedes provision. Maghanda ka, nauna ang paghahanda bago bigyan ng asawa. Marami hahanda sa atin, mga kapatid. Hindi lang pera. Yung pera, nagagawa ng paraan yan eh. Pero pa mapera nga, ay pera lang naman. Itong maganda, spiritual and personal maturity should come before marriage. Spiritual and personal maturity should come before marriage. Ito yung sabi ng matatanda, baka kayo maghiwalay sa isang ulo ng hawot. Tama ba? Lagi ko na napapaingay yung pag-asawa kay hindi katulad ng isang sakol na kanin. Pag mainit ay pwedeng iluwa. Ay sa akin, hindi ko talaga iluluwa yung sa gutom kong ere. Ano? Opo yun. The right time for marriage is after you have allowed God to prepare your character and teach you His ways. Kaya, bago siya binigyan ng Eva, binigyan muna siya ng maraming gagawin. Baka iba ang gawin mo ng gawin eh. Ano? Nalaki ang populasyon. Pero naghihirap ang daigdig. Kaya maraming street children eh. Kaya marami na bibiktima ng mga syndicate. Bakit? Pumasok dahil lang ng dikta ng laman. Hindi talaga guided by principle. Hindi nag-matured personally and spiritually. Meron namang taong may bait bilang tao. Pero kulang yan kung wala kang bait sa Diyos. Pero dapat may bait ka sa Diyos at madali na yung pang-tao. Laging pangunahin ay Diyos. Mga kapatid, mahirap po pag tayo hindi malapit sa Diyos. Kaya we need meditation talaga. Brother Romel. Oo. Ano sabi ng Proverbs chapter 24 verse 27? Teaching tayo, teaching. Pero pag ako'y ginanahan, baka sisigaw din. Ihanda mo ang iyong gawa sa labas at ihanda mo sa iyo sa parang at pagkatapos ay itayo mo ang iyong bahay. Ihanda mo na. Paano ka makakapagtayo ng bahay? Wala ka mainhandang kahoy. Hindi yan. Alam mo, hindi pantasya ang pagtatayo ng bahay. Hindi pa naginip ang pagtatayo ng bahay. May paghahanda. Gaya lalo sa pag-aasawa. Masasabing nasa panahon ka na kapag nagmamatured ka na. Unay sa Panginoon at pandalway sa pagiging tao. Malimit mag-away ang mag-asawa. Mas malimit pa nga ang away kaysa bate. Ngayon, hindi mo maihahandle yan kung ikaw ay bata ang bait. Tama ba? Yung tampuhan. Kaya nakakarami ng anak yung tampuhan na yan. Paano? Pag nagbate. Tingnan po ang Luke 16 verse 10. Luke 16 verse 10. Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Kakamkam ka na agad ng malaking kamkam. Nag-iisa ka pa nga lang, hindi ka na magkaintindihan. Iisa ka pa hindi ka na magkaintindihan, magdadalwa pa kayo. Ay lalo pag nagkaanak ng 6. Hindi mo nga maipanyo ang sarili mo. Hahanap ka pa ng isang katirbang anak at isang asawang maligalig pa sa iyo.
Abay, totoo yan. Kaya, kung hindi ka tapos sa sarili mo, hindi ka nag-iigay sa sarili mo, ay lalo ka na mahihirapan pag may kasama ka. Ikaw ngayon nag-iisa na hindi ka palabasan ng Biblia, lalo ka na mahihirapan magbasa pag dalawa na kayo, lalo nag-aaway palagi. Sa totoo na, meron nakakausap ng pastor. Ako, Pastor, aminin ko sa iyo. Ako'y nakuha nila sa Google ng outline eh. Bakit? Sa dami ng labahin namin. Pastor yun. Tapos ang asawa pa namin, minsan kami karibok. Ay sabi sa akin, kaya Pastor, ikaw iwag muna mag-aasawa. May blessing din yung wala pang asawa. Kasi nagsishare yun. Hindi ko alam, naghihinga na pala ng samaan ng loob sa akin. Ano? Kasi, pag igihin mo, Pastor, yung spiritual life, ngayon pala nag-iisa ka, dahil may hirapan ka na pag may kasama ka. Pag dami ng gawain mo, hindi mo na mautita ang una mong gagawin. Ngayon, hindi kayo parehong matured. Iwan ang Panginoon. Kaya mga kapatid, ang right time for marriage, see God's timing. Then number 2, submit to God's training. Amen. Kaya, mga babae, mga dalaga, may matutong maglaba-laba. Lalo ng iyong mga sapula. Ano? Lalo ng inyong mga damit. At sa pag-aasawa, hindi na pwedeng arte-arte. Mag-arte kang gusto mong masarap, wala kang pira. Practical yan. Totoo yan. Bago ka maghanap ng masarap, matuto ka muna maghirap. Minsan nakasakay lang ng owner. Ayaw na maglakad eh. Owner lang naman natutunan. So ito na, very practical to. Very practical ito. Hindi maaaring hindi ka dadaan doon. Nakakita lang sa bawl ng lulutang-lutang. Paano pag anak mo, kailangan mo pang supsupit. Lalo yung mga batang nag-uuhog, nagbabarado ang ilong. Ay, kailangan supsupin yan. Para nasumusup ng bituo. Ay ngayon, madirihin ka. Ay, mag-aasawa na ikaw pala yung madirihin. Nako, ay utas. Sa totoo na. Hindi nga, tayo nyo, ang iingay ng mga married dito ngayon. Kaya kailangan ng iyong people ang inyong payo. Payuhan nyo sila. Oy, Mark, huwag kang paura-urada. Huwag kang gahol. Pag inihika ka nga, hindi ka na magkaintindihan. Tapos maghahanap ka pa rin isang hikain din. Hindi ka Sa practical counseling, sa totoo na, ikino-consider ang health. Sa totoo na. Nakita ka pala ay mahihimatay na. I know. Mahirap talaga ito eh. Masaya to eh. Amen. Dapat mga pangasawa, may sina James Yap. Nakakawa yung Pilipina eh. Tambak ng Australia. Napaiba ng lipo natin. Nakakaruming panurog niyo. Sanaga ka. Yan ang matapat sa maliit, tapat sa malaki. Kaya mga kapatid, huwag ka na agad manggigil na ikay dumami. Kung sarili mo, hindi mo pa maintindi. Naintindihan niyo ba yan? Kaya pag-igihin mo ang buhay mo. Kung ikay estudyante, aral muna. Aral ng maigi. Pag-igihin mo ang pag-aaral mo. Pag may opportunity makapagtrabaho, patrabaho. Pero huwag mo iwanan ng Panginoon. Yumaman ka na at pag-igihin ka sa mundo, iniwanan mo ang Panginoon, hindi ka rin iigi. Kaya ang pag-iigihin is spiritual and personality. Spirituality and personality. Tama ba, Brother Rinin? So,
The right time for marriage is after you have allowed God to prepare your character and teach you His ways. Before God gave Adam a wife, He first gave him a responsibility. Adam named the animals, exercising wisdom. Kaya mahalaga din sa pagpapamilya may wisdom. Dapat na-train ka na ikaw ay may skills. Ano? Ano pa? Authority. Napapamahalaan niya yan. Mahirap yung tatay ay under. Ika. Ang lakas ang amen doon, ha? Nawala yung kwento ko doon eh. May naapuha pa ko, hindi ko maalala yan. May joke doon eh. Okay. Okay? There was not found an helpmeet for him. God used this experience to prepare Adam's heart before providing Eve. This teaches that God's preparation comes before God's provision. The right time for marriage is not simply when you desire a spouse, but when God is developing your spiritual maturity, responsibility, and dependence on Him. Maraming nakakatakot na pwedeng mangyari sa ating relasyon. Marami. Inyong ihahanda na yan. Hindi ko iniisip ng aking panganay ay magkakaganon agad. Ha? Masaklap yun. 160,000 sa ospital. Patay ang anak. Tapos ang aking asawa ay dilaang na. Bakit? Napainom na ng yung pala'y hiwalay na ang placenta, yun pala'y lason. Saka karas-karas yung doktorang biyakin. Tapos ako'y abot-abot ang singil ng doktor. Alam mo, kinausap ko talaga ng masinsinan yung doktor. Kita ko sa bill, hindi na ako siningil. Salamat, andito pa rin. Siguro. Sabi nga sa inyo, that time, nag-preach pa rin ako. Mahirap yun. Kasi, expect the unexpected. We must expect the unexpected. Because, we are not in control. Ini-allowed yan ng Diyos sometimes. But, all things work together for good. Kasi wala din namang kwenta ang walang kwento. Tama ba? Amen. Kaya panalangin natin, maging matatag muna tayo sa Diyos. Maging matured muna ang ating pagkatao. Hindi pang nag-away, suntukan nga agad. Malupit ka na barilan pa. Nadating yung hindi pagkakaintindihan sa relationship. Kaya nga may payo sagot, ang malumanay na sagot ay nakakahupa ng galit. Pero pag nagsalubong ay parehong galit, siya, kandila boy, sa ulian. Yan ang nangyayari. Yan ang nangyayari. Kaya biyaya yung isa ay malamig, yung isa na may malamig. Kaya naghiwalay din. Bakit? Pareho ng malamig. Wala na suutan. Okay. Okay? So, number 3 na tayo. Bagaman nakakaulot. Una, seek God's timing. Then submit to God's training. Kaya mga workers, training ground nyo din to. Kala nyo, ang iba sa inyo, hindi marunong mag-drive. Ngayon, hindi pa rin. Hindi naman dati ganyan. Kaya, sa totoo na, biyaya sa inyo yan. Salamat may pastor kayo. At saka yung kapasalamat din kay Pastor Hernandez. Okay, tinrain niya. Pambira. Ang daming kasasaway sa akin. Siguro talagang maraming isasaway talaga sa akin. O di ngayon ko na-appreciate ang lahat. Kaya huwag kayong magdadamdam kung kayo kinokorek.
Yan ay inyong, yan ay inyong makikita din sa lately. Marirealize nyo, paano kung hindi? Tanyo si Madam at saka si Jemel. Talaga naman, pinapaliwanag ka kay Jemel. Otoy, paglaki mo, ma-appreciate mo yan. Ngayon, hindi mo naiintindihan, bata ka pa eh. Pero simpleng paliligo, pagtututbras, kayo ipang siga. Kayo ay talagang araw-araw na isermon ng almusal bago pumasok sa eskwela. Ano? Yan uti isang araw, mami-miss mo yan. At sasabihin mo, Mami, I love you, tinuruan mo ako. Kaya kayo, magpa-train tayo sa Diyos. Bakit? Pag humarap ka na sa realidad ng buhay at ng pag-aasawa, doon mo ma-appreciate. Doon mo ma-appreciate yan. Kaya, be submissive. Huwag tayong laging complain ng complain. Avoid murmuring. Just be submissive. That is for our good. No? Kung may pinagagawaan Diyos sa atin, gawin natin ng masaya. Kahit mahirap. Mas mahirap pa sa Panginoon. Huwag tayong magreklamo. Tayo sumunod lang. Kahit sa mga magulang, mga anak, sunod lang kayo ng sunod sa inyong mga magulang. Dahil sang araw, magiging magulang din kayo. Bata ka pa ngayon, ang gulang mo na. Sa totoo na, nung si Ivy, hindi ko malilimutan si Ivy nung mga anak. Sabi niya, lalo daw niyang minahal ang kanyang mami. Nung siya'y makaranas mga anak na din. Ang hirap pala nung ako'y iniaanak ng aking mami. Bakit? Naintindihan na niya mismo nung siya'y nanganganak na rin. Minsan, ang dali natin magreklamo kasi hindi pa natin kita. Wala tayo sa lugar nila eh. Makinig kayo ng payo, mga young people. Pag sinabi wag mo na mag-asawa, wag muna kayo. Lalo naman pagpayo ng Bible. Pero may matanda na. Ay, kailan ka pa? Pero huwag kang susunod dahil sasabihin mo na pag-iwanan ka na. May time ang Panginoon. Magugulat ka na lang. Si Tomas pala ang kalooban sa iyo. Ano? Okay. Verse 21 and 22. Tingnan po natin ang verse 21 and 22. And the Lord God caused a deep sleep. Yan. Gusto nyo ba magkasawa kayo? Lagi kayong matulog. Ano? Okay. Magandang punto dito. Tignan nyo, papakinggan natin. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. And the rib which the Lord God had taken from man made he a woman, and brought her unto the man. Number 3, seek God's provision. Hanapin mo yung bigay ng Diyos. Huwag lang yung cute na cute ka. Mahiya ka naman sa mukha mo. Gahanap ka pa ng cute. Kaya nga, Pastor, ang daw yung maganda ay para sa pangit. Na mag-iba-iba naman ika ang susunod na henerasyon. God supplied the woman. God provided the woman. Eric, ang kailangan mo lang matulog. Amen. Gusto mo ba magkasawa na? Manalangin ka na bigyan ka ng Diyos ng mahimbing na pagkakatulog. Ano? Hindi po yun natin ibig sabihin na. Okay, nakakatawa talaga. Habang ako nag-aaral ko, napapatawa din eh. Ano? Pero practical to. Ano ibig sabihin? God caused Adam to sleep and form Eve. Parang ito yung synonym talaga napakinggan natin ng Miyerkules. Hindi ang naghanap kay Rebecca si Isaac. Binigyan lang talaga siya ng Diyos. Yan ang kultura maging sa Israel. Ang naghahanap ng mapapangasaway, mga magulang. Pero ganun pa man, kung may nakita ka
Ipanalangin mo sa Diyos. Sana'y siya ang swerte mo. No? Adam did not search for a wife. Totoo. Di ka? Bakit? Wala pa namang Eva eh. Sino kahanapin niya to? Maraming babae, kaso lang kalabaw. Ako'y natatawa na talaga dito eh. Sino ka naman hahanap? Maraming babae, buhaya. Kaya yung Bible, pagkikipiluso po, yan napapatawa ka sa sarili mo. Ano? Pero ang punto mga kapatid, God caused Adam to sleep and formed Eve. Adam did not search for a wife. God brought her to him. So, ang Diyos ano po provide talaga. Kasarap ka na galing sa Diyos. Kay sarap mahalin. Bunga ng pagtatambling. Ano? God's provision comes in His perfect time. Kaya magpa-develop muna tayo. Kasi minsan ang blessing nagiging curse pag hindi time. Pag hindi pa time. Na? Nagiging, kabigatan, kalumbayan. Bakit? Mahirap ang hinog sa pilit. Amen. Tama ba? Pero iba-iba yung magulang. Itago mula ng 2 araw, nahihinog. Pero talagang bubot pa. May luga pa. May gatas pa sa Napaluga na tuloy. Napadiretso na tuloy. Ako napapatawa kasi sa inyo mga pagmumukha eh. Pagkalinggo ng umaga, kita ko sa inyo, ako nakakahila ng galit. Pero pag dito pa lang love life, Miyerkules ng gabi, ibang mata nyo eh. Para ang sarap magsalita. Per hour. God's provision comes in His perfect time. God's choice is always better than human striving. God's choice is always better than human striving. Kala mo, rumigalo ka na rumigalo, pala'y busted din. Ang malupit pa nito, hihingi na resibo. May kilala ko niyan. Tingnan po ang Proverbs 19 verse 14. Proverbs 19 verse 14. Ang ganda nito, di ka? Ito na may napulot ko rin. Hindi ako ang may akda nito. Kasi mahirap talagang basta dumali ng dumali. Magaling din sumangguni doon sa may mga eksperyensado na. At nakakatuwa naman. Pati ako natututo Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Okay, galing sa Panginoon. Hindi ang primary ay maganda. Bonus na lang yon na maganda na ay mabait pa. At yan ay makikita nyo pagka-Kristiyano. Pwedeng maganda yan, pero yan pa naman pagka-asawa ay nadidiscover mo marami along the way. Di ka? Magaling kung pag-discover maganda. Pero yung habang nalaoy natagal Nako. Pero pala puro utang yung ipinampakasal sa akin. At ako pagbabayaran. Ito, ano gang hirap niya, Brother Romel? Magaling ka, mayaman. Paano kami? Mahirap sila. Bahay at mga kayamanan ay minana sa mga magulang. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Yun. Pag ang Diyos ang nagbigay ng asawa, mabait yan. Di ka, Brother Henry? Parang ayaw umimin. Ayaw umimin. Di ka, Mami? Kapalat ko sa aking asawa.
Oh. Psalms 37 verse 5. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon at Kanyang papapangyarin. Kaya magtiwala tayo, magantay tayo, huwag tayong gaol. Huwag tayong magmadali. Magpahinog tayo at pahinugin mo rin yung iyong pinagpipray. Pero huwag yung override. Ano? Verse 21 and 22. Ito sabi, the right time for marriage is when you patiently wait for God's provision rather than pursuing marriage in your own way or timing. Maganda yung payo. Tama? Eric? The right time for marriage is when you patiently wait. Araw-araw kayo nando sa labas. Doon sa tuluan ng bubong. Nasahod ng kamandag. Nagpipray. The right time for marriage is when you patiently wait for God's provision rather than pursuing marriage in your own way or timing. Sa totoo na, biyaya din ang hindi ka tinutugon sa iyong panalangin. May biyaya rin doon. Oo. Okay, bago nakapag-asawa ako, marami pinanalangin. Salamat na lang hindi tinugon ng Panginoon. Alam ng Diyos yun kung bakit hindi ako tinugon doon. Amen? Sa verse 21-22, tama ba ako? Yan. Adam did not create his own solution to his loneliness. Hindi siya ang lumutas ng kanyang kalungkutan. Hindi siya pumunta ng beer house, ng cabaret. Ang Diyos ang lumutas ng kanyang kalungkutan. Alam ng Diyos na tayo malungkot, pero mag-antay. Para di mainip, gawa ng gawa habang nag-aantay. Yung habang sabi nga habang namamahingay, nagtatabas-tabas. Sa totoo na, kaya tayo inip-inip sa buhay, wala tayong ginagawa But if we're busy for the Lord, makikita natin ang biyaya ng Panginoon. Siya na magpapadala ng Eva. May biyaya pa, another Eva. Ano? Mahirap yan. Iba-iba na yan. Ay si Eva naman bibigyan ng Adame. Ano? Okay. Adam did not create his own solution to his loneliness. Malungkot siya, Dan. Bilang naging individual at saka ang daming ginagawa. Kaya alam din naman ng Diyos ang need mo talaga. Alam ng Diyos yun. At sa kanyang time, masaya yan. Tamo ha, ang tagal na walang anak ni si Karaya at saka yung kanyang asawa, dahil barren. Nanalangin sila ng Panginoon. Alam niyo ba, nang bigyan sila ng John the Baptist, pati kapitbahay, masaya. Alam mo, kapag timing ng Diyos, maraming mabe-bless. Oh. Alam mo, ang pagka-Diyos galing, nabe-bless pati kaaway mo, mabe-bless din. Aba, may nagkagusto sa'yo. Alam mo siya, totoo na, kaya bumaha ng baboy sa akin. Bumaha ng baboy. Ang daming baboy Ay, bakit? Tinandaan ko yung mga pinagsasabi. No, kay binata pa. Ay, ako naging taong suro-suro. Naging tao din ako ng tingga, naging taong konsepsyon, naging taong banaba, naging taong ng Good Shepherd, naging taong wawa, naging taong Villa Prese. Kaya ako nag-ipon ng mga kaibigan. Ikay magkaasawa lang, akin na isang baboy. Siya kayo. Tanda ko yan. Alam mo, nung kita ko ngayon ko hinahabol na ni Madam, pinag-chat ko na ng isa-isa. Ay talagang ako'y sagana ng baboy. Bakit? Ay sila'y nagalak din Kasarap ka na ang tao'y natutuwa sa iyong love life. Bakit? Timing. Nasa right time. Ako ay nasa gawain. Organize na yata ang gawain nun. Tapos naimbitahan tayo. Siyata, ang ganda. Ako ngayon natutuwa bago ako binigyan ng ganun inuna muna ng Panginoon ang anak ko.
sa gawain. Yun muna ang inuna sa akin ng Panginoon. At marami nagsaya. Ha? Yun lang naman ang hindi nagsaya yung ano eh. Yung akala'y gusto ko. So, God caused, ito ha, Adam did not create his own solution to his loneliness after God prepared him. God caused Adam to sleep. Yan. Formed the woman from his rib and brought her to him. Everything about Eve's arrival was God's work and God's timing. Oo nga naman, ano? Alain mo siya pa ang kumuha ng inoperahan pa si Adan. Kaya ang tunay na magaling mag-opera ang Diyos. Bakit? Walang tahi-tahi. Di ka? Hiniwa yung laman, kumuha ng ribs. Abay, walang tahi eh. Di ka? At doon sa ribs niya yung ginawa sa Adan. Ibig sabihin, walang bahag si Adan. Talagang gracer pala itong si Adan. Wala siyang contribution maging sa pag-aasawa. Ano? Say by grace. Tama. Alam bahagi. So this teaches that the right spouse is God's provision, not merely the result of human effort. Kalimitan ngayon, ang malupit eh. Kakanta ka ng Victor Wood. Kay lupit ng kapalaran, laging sawi na lamang. Yan, arayin ako. Kasi, daanin mo sa Diyos. Sasaya pa ang buhay. Abay, maraming church nagtuwa, no, kayo mag-asawa. Ang church sa Sorosoro. Ay bagay, hindi na sila masaya ngayon sa akin. Pero dati masaya sa akin yung mga friend ko dati yung mga yun eh. Ano? Patibawan. Kaya ang mga ninong ko mga yan, bibaboy din yung mga yan. Masaya eh. Pagka ang Diyos ang nagbigay. Amen? Kaya, huwag niyong daanin sa mga kung ano-anong mga hokus-pokus. Pwede mo makuha. Pero baka pagsisihan mo yan, daanin sa panalangin. Mag-antay. Panginoon, ang tagal ko na nanalangin. Doon ka sa may bangin. Ano? Amen? Believers should do so with prayer, trust, and submission to God's timing rather than impatient or worldly pressure. The right time for marriage is when God, in His wisdom, provides the person who fits His purposes to your life. Totoo na, mga kapatid, dapat ang pag-aasawa ay hindi mag-aalis ng layunin. Ang gusto ng Diyos tayo naglilingkod sa Kanya, kaya huwag kang mag-asawa nang aalisin ka sa paglilingkod. Mahirap yan. Don't force God's provision. Pag hindi mo ako binigyan Panginoon, papakamatay ako. Ay, sulo. Ngayon din, ilabas ang space war. Tatakutin pa ang Panginoon. Wait for God's preparation and trust God's timing. The one who knows your need also knows the right person and the right time. Amen? Kung sa age, hindi si madam. Pero sa will of God. Pwede kasing bata na hinog. Meron namang matandang hilaw. Pwedeng ganun. Kaya nga may budjeng. Ako tibonjeng. Kala mo laki-laki si Jimmy Santos. Ang gatas, galon. Napanood niyo ba yung pelikula ni Bonjeng? Yung may dede, yung nalagyan ng suka. At tibonjeng. Sana tayo ay wag lang matanda sa edad. Sana tayo matured spiritually, matured personally. Amen. Sabi nga ni lola ko, huwag kayong tumandang paurong.
Masakit yun. Tayo lang ay sanay na sa salitang yun, pero masakit yun. Hanggang natanday pa urong. Ay, bahala na kayo, matatanda, alam na alam yan. Kaya naman mga bata, alam nyo rin nasasaktan lang kayo. So number 4, secure God's union. Verse 23 and 24. And Adam said, this is now bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore, shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Secure God's union. Number 4, ano ito? The right time is when God joins the man and woman together. God solemnized the union. God performed the union and brought her unto the man. The right time for marriage is when God joined a man and a woman together in a covenant relationship according to His will. After God prepared Adam and provided Eve, God brought the woman to the man. Adam did not search independently or rush ahead of God. He received God's provision at God's appointed time. Therefore, the right time for marriage is not determined by age alone, emotions, financial status, or pressure from others. It is the time when God has prepared both individuals and brings them together according to His will. When God secures the union, the marriage rests on His purpose and blessing. So mga kapatid, ang timing ay secure mo talaga ang Diyos ang nagtagpo. Don't rush into marriage. Wait until God bring the right person at the right time. What God joins together, established according to His perfect wisdom and timing. Mga kapatid, ang kalooban ng Diyos, darating talaga kayo sa tagpo, sa timing, na ikakasal kayo. Amen? Hindi ho kalooban at panahon ng Diyos. Kaya mali ang live-in. Mali ang pagsasama, ang relasyon na walang solemnize ng Diyos. Amen? Mali ang pagsasama, gumagawa ng gawain mag-asawa, ay hindi naman mag-asawa. Mag-asawa ka kapag kasal ka. Tama? No. Then last, ito pa maganda. God's right time, stay in God's pattern. Stay in God's pattern. Ibig sabihin, may pattern ng Diyos. May hemplo ng Diyos. Pag talagang timing ng Diyos, dapat dun ka mag-stay. Amen? Kaya halata mo, kapag ikay mag-aasawa, tapos hindi pa panahon, ay hindi mo ito kayang tayuan. May pattern ng Diyos na iniwan sa pag-aasawa. Are you ready? Kaya mali yung kultura ng Pilipino eh. Wala saan. Kaya hindi din tayo dapat nag-asawa dahil ng kultura. Talagang timing ng Panginoon. Anong kultura ng Panginoon? 2 ulbo lang ang sukat ng bahay. 25 ang nakatira. Bakit? Ayaw sa pattern ng Diyos. Naintindihan niyo ba yan? Ang timing, dadalhin kang gumawa na kung ano yung disenyo ng Diyos pag mag-aasawa ka. Naintindihan niyo ba yan? Ngayon, kung ikaw ngayon, iiyak ka na pag napalayo sa iyong mama, aba, I'm mama's boy.
Huwag ka muna mag-aasawa. Bakit? Hindi mag-asawa ka ng lola. Na? Papas boy. Pagka ganyan, ibig sabihin, hindi ka na-shape. Pagka ganon, hindi ka talaga marunong tumayo. Hindi ka nahubog ng Diyos. Kaya bago ka mag-asawa, magpahubog muna. Kasi may pattern. Ang liwanag ng pattern eh. Pagka-timing ng Diyos, kaya mo nang gawin yung pattern na given. Ano yung given pattern? Nandiyan pa ba kayo? Makinig kayo. Kayo mga ako'y nangangailangan. Ako'y nauuhaw. I remember, the right time leads to a marriage that follows God's design. Anong design? Verse 24, therefore shall a man leave his father and his mother. Amen. Ako hiniwala sa pag-aasawa, okay lang na ikaw ay tumira sa iyo. Kasi mahal mo, pero ikaw, mismo, ang ayaw umalis, ay malaking problema yun. Kaya Eric, Brother Romel, Mark, meditation muna. Vice versa sa mga babae. Awang-awang ako kay Uto eh. Dahil nung kami mga bata, abot namin ng lolo, abot namin ng lola. Pero si Jimwell, tatay lang ang abot. Ano sabi dito? Therefore shall a man leave his father and his mother. Kaya hindi pwede mag-asawa ang mama's boy. Ang papa's boy. Hindi pwede. Bakit? Bubukod ka. Bakit? Gagawa ka ng pamilya mo. Are you with me? Kaya minsan magulo ang pamilya eh. Hindi ka ang nagmamando. Hindi ka naugit. May nakikialam pa sa'yo. Papaluin mong anak mo, ang galit ay lula. Ang galit ay lolo. Failure na nga sa iyo. Tapos gusto mo pa maging failure sa apo. Mahirap yung ganyan. Another practicality uli ito. Pag mag-aasawa ka, kaya mong bumukod. You are personally trained, you are spiritually trained, so dapat kaya mong bumukod. Walang masamang papunta ka doon, papuntahin, pero dapat walang nakikialam ng iyong government sa iyong family. Kasi may mga kontra sa pamalo, ayaw ko talagang namamalo. Bakit? Sabi ng Bible, paluin. Merong iba hindi mo lang makaplik, tapos magsisisi paglaki. May pattern. May pattern. Anong pattern? Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave to his wife. Okay, the right time for marriage is not determined by age, pressure, or emotions, but by God's perfect timing, preparation, provision, and design. The right time for marriage is when you are willing to follow God's pattern for marriage, not merely enter marriage. Hindi yung gusto mo lang mag-asawa, pero ayaw mo ng pattern. Anong pattern ng Diyos? Leave father and mother. Ay, Pilipino. Hindi tayo dapat by culture. We must not be governed. Kaya nakakaawa ang maraming tao hindi talaga matuto. Bakit? Ayaw payagang matuto. Ultimo ng mga magulang.
Ah? Kaya wag ka rin namang aalis na sa magulang mo na hindi mo pa kaya. Huwag ka munang aalis sa magulang mo na hindi mo pa kaya. Amen. Kaya nakakatuwa eh. Nung ako'y kasal, both side. Hindi ko na pinaghanapan. Wala eh. Kaya at the moment pala ng kasalan, ang hinanap ko na lang yung kanilang presence. Ito yung hindi makatayong natayo. Are you with me? Oo. Are you really? Handa ka na ba? Na bumukod? Uni. Rinin. Totoo yan. Kasi mahirap, may pasali-salibaw-baw sa gusto ng Diyos na pairalin sa iyong pamilya na hindi mo nakakaintindi. Ano kang katapang mo? Ikay pumalo na pumalo. Mahirap mong matapang ko kayo ang aking papaluin. Ano? Pero kung anak ko naman ang papaluin ko, ay mahirap talaga yan pag hindi ka natayo. Amen. Leave father and mother. Then nasabi, cleave to your spouse. Tama? Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his spouse. Ano ibig sabihin na yan? Become one flesh in a lifelong covenant. Kaya ayaw talaga ng Diyos ng kaliwete, ng nangangaliwa. Kaya pag ikaw ay gumusto, yung ilong na yan, habang buhay mo nang titingnan yan. No? Yung ugali na yan, habang buhay, ginusto mo eh. Kayo na, magpakailanman. Magkiklib kayo. Commitment yan. Kaya mahirap mag-asawa na ikaw ay hindi din man na-train talaga ng commitment. Kaya kayo matuwang, kayo committed sa choir. Tinitrain na kayo committed sa choir. Ano? Committed kayo sa ministry. Pag kayo ay committed, nasanay kayo sa dyan. Pag kayo nag-asawa, ang kitid. Kayo nasanay na. Training ground yan. Amen? Kaya pag nag-asawa, wala na magagawa si Joyce. Si Henry na, magpakailanman. Si Madam, wala na magagawa. Si Eloy na, magpakailanman. Hanggat hindi pinaghihiwalay ng kamatayan. Bakit? Magiging isang laman. And shall cleave. So, yan ang pattern. Yan ang pattern. Dahil kung hindi ka handa diyan, hindi pa time. Diyan mo malalaman ang time ng Panginoon. Kaunting problema lamang. Akalain mo, ang school mo, ando lang ang school mo. Tapos na dito, ay ngal-ngal ka na, mami. Ang masama niya, 40 ka na. Nag-aalpog ka pa. Mami! Kaya, huwag kayong mag-aasawa kay mamas boy. At papas boy, mahirapan kayo. Wala kang malililok na image mo sa pagpapamilya. Baka image pa rin ng lolo. Baka image pa rin ng tatay mo at ng inay mo ang nasusunod sa iyong pamilya. Hihingan mo na lang sila ng payo, pero ikaw ay pinag-uugit na ng Diyos sa iyo. Tama? Parang church yan. May autonomy kanya. Kapag tayo na-organize na, hihingi na lang tayo ng payo sa Good Shepherd. Pero ako na pinagmamando dito ni Pastor. Bakit? Autonomy na eh. Bukod na eh. Kumbaga nagpamilya na eh. Kaya pag nagpamilya ka, ikaw na ang uugit niyan. Ngayon, ikaw mismo ugitin pa. Mahirap talaga yan. Parang marami sa atin hindi na nga mag-aasawa, pagka ganyan. Kaya nga hindi sa age. Kung maaga ka namang na-train, maaga ka na-develop, kahit 12 years old pa lang.
Ay sulong. Pero kahit pa ikaw na may 50 na, at di ka makagalaw ng nag-iisa, mahirap yan. Pwede yan, hihingi lang tayo ng payo. Pero may stand kang iyo. May conviction kang iyo. Ha? Amen? Leave the father, cleave to your spouse, become one flesh and covenant. Lifelong covenant. It is lifelong covenant. Live in purity and openness before one another. Walang nakakakilala ng inyong katawan, kundi kayo-kayo. Kaya pag may asawa ka na, hindi pabuya-buyang yan kung kani-kanino. Lalo't namang lambanog na yan. Wala, hindi nakabuyang yan kung kanino. Bakit? Ang lalaki ay para sa katawan ng kanyang asawa. At ang babae para sa katawan ng kanyang asawang lalaki. Di ka? Yan ang pattern. Therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Maliwanag ko ba? This teaches that being ready for marriage is more than finding the right person. It is being ready to live according to God's design. Hindi lang nakita mo yung right person, kundi dapat ready din tayong mabuhay sa disenyo ng Diyos pamilya. A person who is unwilling to live, commit, or embrace God's biblical roles is not yet prepared for marriage, regardless of age or feelings. Amen? Mabigat to. Kala nyo kayo basta ang pag-aasawa? Tayo kasi nasanay sa drama. Nasanay kasi tayo sa mga telenovela. Nakita lang ang singkit, kami na. Kaya naman, dumami ang mga singkit. Ay, tris. Okay. Therefore, the right time for marriage is when both the man and the woman are prepared to stay in God's pattern by building their home on His Word. Kaya tayo, di ka, pag nagkakasal tayo, mamamaalam, papaalam ng karne-karne. Don't ask only, have I found the right person? Ask, am I ready to follow God's pattern for marriage? The right time is when you are prepared to live, cleave, and live according to God's design, not according to the world's expectations or personal convenience. Kaya huwag kang mag-aasawa para lang magpasarap. No, hindi. Talagang may pattern ng Panginoon. Klaro ba? Ako'y na-bless dito. Pwede itong pang-seminar, pati yung pinirich ni, ipunin nga natin yung mga lecture natin yan. Mala, may magpa-counsel sa atin. Okay, ako na magpapayo noon, yung may pinirich mo, kaya ko na rin yung ibigay ng payo. Nakakatawa, di ba? Mga boys. Pero sabi nga sa inyo, doon sa nandoon na, anong gagawin natin? Nandiyan na eh. Pero hindi pa huli. Mag-ayos tayo. Okay, tayo mag-pray. Panginoon Diyos sa langit, salamat po na marami. Talaga